Sound check. Check, 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 sound check, check, Sound one, check. two, two, sound check, check, one, two. Check, check, sound check. Check, check, one, two, two, sound. Sound check. Sound.
Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ang lupang may matinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit sa katagalan, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay, kayamanan at kalayawan sa mundong ito.
sila lumago at hindi namunga. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso at pinagsisikapang sundin hanggang sa sila'y mamunga. Tayo'y maging mabuting lupa, magkaroon ng pusong handang tumanggap, magtiyaga at mamunga sa salita ng Diyos. Tayo po ay dumako sa diwa ng panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito. Tunay na Ikaw ang amin pong tinatatagpo sa lugar na ito, Panginoon. Ang siyang dahilan ng amin pong pagparito. Dakilang Diyos, naniniwala po kami na ang iyong presensya ay nasa amin pong kalagitnaan. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na mabigyan ka po namin ng kapurihan at kaluguran sa lahat ng bagay namin pong gagawin sa pamamalagi po namin sa buong oras sa lugar na ito, Panginoon. Dalangin po namin sa iyo na maging katanggap-tanggap ang amin pong mga papuring handog na iaalay para po sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, na ang aming Diyos na sinasamba sa lugar na ito ay Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na karapat-dapat na purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Diyos, dalangin po namin na pangunahan po ninyo ang mga taong gagamitin po ninyo, Panginoon, upang pangasiwaan ang gawain ito sa oras na ito, Panginoon. Dalangin po namin na pakapuspusin po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu upang sa gayon ang lahat ng bagay namin pong gagawin ay tunay na maging ayon sa iyo pong kalooban. Maging sensitibo kami, Panginoon, sa pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi nga po kami magpadaig sa gawa ng kaaway upang kami, Panginoon, ay i-distract sa amin pong pagsamba na maaring gamitin, Panginoon, ng kaaway ang amin pong emosyon, ang amin pong mga bagay na nakikita, ang mga bagay na amin pong nararamdaman. Dalangin po namin na maituon namin ang amin pong mga puso at isipan tanging sa pagbibigay ng kapurihan sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa gabing ito ay tunay na ikaw ay amin pong maluluwalhati. Ito po ang amin pong dalangin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. Amen. Good evening, church. Kayo po ba ay naniniwala na ito ang araw na ginawa ng Diyos upang siya'y purihin, siya'y pasalamatan, dakilain ang lahat ng nakaranas ng kanyang kabutihan? Lahat po ba nakaranas ng kabutihan ng Panginoon? Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag, ang kanyang awa kaya. Amen. Lahat ay naranasan natin. Kaya naman, alam natin na papupurihan natin ang Diyos na nakarapat papurihan at dakilain.
dakilang pag-ibig niya sa atin, siya'y purihin, siya'y purihin. Kanyang awa, laging sariwa para sa atin. Ang Diyos na di nagtatangi at umiibig sa lahat. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Magalak ang bawat puso, purihin ang Panginoon. Siya'y purihin, siya'y purihin. Sa dakilang pag-ibig niya sa atin, siya'y purihin, siya'y purihin. Kanyang awa, laging sariwa para sa atin, siya'y purihin. Sa dakilang pag-ibig niya sa atin, siya'y purihin, siya'y purihin. Kanyang awa, laging sariwa para sa atin. Sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa pagmamahal mo sa sanlibutan, sa kaligtasan na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon, sa iyong awa na hindi mo pinagkait, ang bawat puso, purihin ang Panginoon. Magalak ang bawat puso, purihin ang Panginoon. Siya'y purihin, siya'y purihin. Sa dakilang pag-ibig niya sa atin, siya'y purihin, siya'y purihin. Kanyang awa, laging sariwa para sa atin, siya'y purihin. Sa dakilang pag-ibig niya sa atin, siya'y purihin, siya'y purihin. Kanyang awa, laging sariwa para sa atin, siya'y purihin. Sa dakilang pag-ibig niya sa atin, siya'y purihin, siya'y purihin. Kanyang awa, laging sariwa para sa atin. Purihin ka, Panginoon. Papuri at pagsamba, Panginoon, ay alay sa iyo at sa iyo lamang. Na anuman, Panginoon, ang kalagayan ng aming puso, anuman ang sitwasyon sa mga panahong ito, sa mga oras na ito, ay hindi nagbabago, Panginoon, kung ano ang nararapat para sa iyo. At yun ay papuri, pagsamba sa mga taong nakaranas ng iyong kabutihan, ng iyong dakilang pag-ibig, na iyong habag na laging sariwa sa bawat araw. Aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay, ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat dapat nasambahin na ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong
sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, ngunit ikaw, Panginoon, marami bang ay palaging nariyan. Sa lahat ng panahon ay Diyos ka sa amin. Ay lagi magtitiwala sa iyo. Ikaw ang nakakaalam at nakababatid ng pinakamainam para sa amin. Kaya't ang pagtitiwala, pananampalataya ay alay sa iyo lamang, Panginoon. Ako'y magpupuri
Panginoon. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito kahit sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito kahit sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito kahit sa biyaya mo, at wala nang iba, Panginoon. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay
buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Bahin ka, Panginoon, sa lahat na nakaranas ng iyong pag-ibig, ng lahat na nakaranas ng iyong kabutihan, ng lahat na nakaranas ng pagtugon mo sa aming panalangin, ng lahat na nakaranas ng iyong himala, ng lahat na nakaranas ng iyong pagpapagaling, ay patuloy ang dakilain at papurihan. Ang aming puso, ang aming buhay ay alay sa iyo, Panginoon, at sa iyo lamang. Papurihan ang ating Diyos sa buhay. Amen. Tunay na dakila sa ating pagsamba ang ating Diyos na buhay. Amen. Muli po palakpakan po natin ang ating Diyos. Ayan, ang ating pinapapurihan at sinasamba. Ayan, no? Purihin ang ating Panginoon bagamat medyo kulang tayo or konti o sa bilang. But then, iyon hadlang upang magkaisa ang bawat mananampalataya. Na itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Sa ating kalagitnaan. No? At nawa, napapurihan natin ating tanghal natin. At
problema man o wala, patuloy tayo magpupuri sa ating Diyos. Amen? At patuloy na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Tuloy na Ngunit hindi ba po dyan natatapos ang ating exam? Ating pong ialay ang ating sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay patuloy tayong magkaloob, no? Magbigay, mag-alay ng pagsamba sa ating Panginoon. Offering, loob na pinagpal sa Panginoon. Tunay na pinagpala ang bawat isa. Amen? Alam natin na tayo ay nananampalataya na ay hindi kapos sa kamay upang pagpalain ng bawat isa. Amen? Napakadami na pagpapala na nakakamit. Ang araw pa lang, at walang handa upang salamat na may kagalakan. Handa na po ang bawat isa. Tayo po ay magbigay ng kaloob sa ating Diyos. Mulang po na mga kapatid. What manner of love can this be? The Father gave His only Son, a giving and act of worship to Him, that sacrifice with a willing heart, and rich in abundance in every good deed. We will be blessed indeed, overflowing with the fullness of joy. God is able to shower blessings on you. With all things at all times, you'll have what you need in helping the poor and needy. To us, and we will give thanks to Him. What God cannot give, if you trust in the Lord, He provide our needs. Ever faithful God, overflowing with the fullness of joy. God is able to shower blessings on you. You can always have all times, you have what you need. You helping the poor and needy. To us, man, you will give thanks to Him. Hypermax tayo para sa pananalangin. Ating Panginoon at patuloy na pagpalain ang bawat isa sa mga kaloob na sa ating Panginoon. Para po sa ating mga announcement, nahin ko lang po itong little reminder para sa ating ang ating pong coffee ay available po for service. Kung madali po kayo mag-coffee, pag video countdown no, before start. Pero after po doon, bawal na po para po
butternut pag dumaan. Bango. Ano ba naman? Yun po. Ganun po yung ating water. Hindi naman lahat. Yung water po natin, pwede po tayo speaking of countdown, o video countdown, or po mag-start ang at our cue bago po pag nakita niyo na po yun, mga kapatid, I mean, pwede po natin na minimize na po. Prepare na po tayo. Order po. And praise God po, palakpakan po natin ang ating Diyos na natapos po natin General Assembly last Sunday. Yung na-postpone, na-delay, General Assembly. At na sa biyaya, mag-materialize doon. Taon. Ng Panginoon. Darat, ating pong disciple ay mag-start. So use yung men and February. Except sa ating at after our 11 a.m. Sorry. 11. Ang ating pong schedule sa site. Every first and second Sunday of the month, Pro Youth. And every third Sunday of the month, Amen. HCS type of then, yung remaining weeks po ang Sunday ng buwan, the third week, ay itong sila export, gagamitin po yung para po meeting. Kung iba pa nilang our communion ay mangyayari po sa fourth Sunday. Or save the date para lahat tayo friend. Service, lahat tayo. Pero the following months po, communion, nangyayari po every ay lumiban, pagpala sa mga gawain. Pagpalakas po. Ayan ang lagi. Ngayon naman po ay patuloy tayong sumamba o nagpurihin sa sumamatan. Ay kinig salitan. Wa, kung ba'y ay patuloy na magbunga. Ibang lupa. Bawat na magbunga po yun. Marami. Po, ano topic natin last? Anyone? Po yan? Natutuwa
natutulog daw siya. Yun, pagkatulog ng ating kaluluwa. Maalala po ninyo, meron na po tayong ilang point? 2. Yan, ano. And sa pagpapatuloy po nun, patuloy tayong po, natin share. Without further ado, tawagin Roy. Lakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating lingkod.
Sabi niya, gayon po man, sinikap ng mga tripulante kasi ano yung kapitan talaga sa buhay, mapagpahalaga. Ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo, kaya nanalangin sila kay Yahweh. Pansin niyo po, nanalangin sila. Pero hindi po nila yung ginagawa. Pero dahil doon, nanalangin sila kayo ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pakananagutan nito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at hinagi sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat dahil dito. Ginawa naman ni Jonah na yung dapat mangyari para maligtas. Kaya lang, mayroon nang dumating na trahedya na hindi naman sana dapat mangyari yung bagay na yun. Pero dahil ang Panginoon matalino, makapangyarihan, alam niya na gagawin ni Jonah yun, sumuwain, pero alam niya yung kanyang gagawin kasi nga Diyos siya. Ganun din po tayo. Kahit na yung mga taong sumuway, kung talagang siya po ay anak ng Diyos at inirang ng Diyos, naligtas siya, pabaguhin siya ng Panginoon. Pero mga kapatid, dapat makita na po natin, gumising na tayo. Yun ang pinupoint natin dito. Kailan pa? Kung dumanas pa tayo ng hirap, na hindi naman dapat natin, tandaan po natin, ang Panginoon po ayaw niya tayong mahirapan. Hindi niya gusto tayong mahirapan. Kaya lang tayo nahirapan dahil dun po sa kagawa natin. Yun po ang problema. Una, kapabayaan po natin. Yun nga, hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Hindi tayo tapat sa Panginoon na humiling sa Kanya ng gabay, ng Kanyang tulong na sarili natin. Yun ang problema. Ano tayo? Lalayo natin yung sarili natin. Kaya sabi pa nga po niya, hindi lamang po yan doon sa chapter 9, magi sa 15, di ba? Sabi po rin niya yan doon sa mga kapatid na. Sabi niya, ang Romans 15 verse 1, bigyan kasiyahan ng kapwa, huwag ang sarili. Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin natin ang lahat ng itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya tulad ng nasusurat, ako ang binagsakan ng pag-alipusta nila sa iyo. Yun po ang sabi ng Panginoon ni Apostol Pablo. Kaya nga mga kapatid, marami po tayong dapat gisingin sa ating buhay, pananampalataya. Ito'y simula pa lamang na mapapakinggan po natin. Kaya sa gabi pong ito po ang panghuli po nating talata na maaari po nating pagbulay-bulayan. Sabi po ni Apostol Paul, Roma 11 at 13 verse 11, gawin niyo ito dahil sa alam niyo ang panahon na upang gumising kayo. Ano po yun? Mga binanggit po dyan. Yung ito. Upang gumising kayo, ang pagligtas sa atin ng higit na malapit na ngayon kaysa noon. Kaya nga, ang pagdating ng Panginoon malapit na, hindi na po tayo dapat patulog-tulog. Kasi ang pagdating nga niya parang magnanakaw, dapat prepared tayo. Ibig sabihin, maayos ang ating kaluluwa. Maayos ang ating espiritu sa Panginoon. Na kung saan niya po ay ang laging may kaugnayan o nagbibigay ng pakikipagnig palagi sa Panginoon. Sabi po niya, tayo nang sumampalataya sa Panginoon, namamaalam na ang gabi, malapit ng lumiwanag, layo na natin ang lahat ng masamang gawain. Yun po yung mga tinutukoy dyan. Panahon na, panggumising, yung mga masamang gawain. Yung paglayo sa Panginoon, yung pagpapabaya sa tungkulin sa Panginoon, yan po yun. Sabi niya, masamang gawain at italaga na natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magugulong pagsasaya, paglalasing, kahalayan, kalaswaan, sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata. Huwag ninyong pagbigyan ng laman upang masunod ang mga hilig nito. So yan po yan. Marami po yan na babanggitin sa atin
na dapat po natin, dapat gisingin, na hindi na natin yan balikan, hindi na dapat nawa makita, o kung ano man, mabawasan man lang hanggang maging totally, ganap sa paningin ng Panginoon. So yan po ang dapat na matutunan po natin sa buhay po ni Jonah, na kung saan siya po ay nakagawa rin tulad natin. Kaya wag po natin sabihin na matibay ka na, matatag ka na. Kasi ito nga, propeta eh. Pero siya po ay nagkaroon din si David, nagkaroon din ng mga pagkukulang. Kaya lang, ang magtatagumpayan lang natin yan, sabi nga po ni Apostol Paul, gamitin natin, gawin ninyong ang Panginoong Jesucristo bilang sandata. Ang Panginoon po ang ating sandata, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga itinuro sa atin at mga binabasa natin buhat sa kanyang mga pinahayag noonang sa kanyang mga alagad. Ito rin po ang sandata pa rin natin para magtagumpay po tayo. Yung kanyang karanasan para siya po ay nagtagumpay, yan po ang ating dapat tularan. Yan po ang wala tayong ibang dapat gayahin kundi ang Panginoon, sapagat yun po ang talagang tunay na pagiging Kristiyano o nakaugnay sa ating Panginoon. Kaya nga tinawag tayong Kristiyano para kung yung kanyang mga ginawa, mga tinuro, yung kanyang mga pag-uugali, yung kanyang pamumuhay, yun po ang maging katulad po natin siya bilang mananampalataya sa panahon natin. Yan po ang pagbulay-bulayan po natin. Nawa, magising po tayo sa katotohanan buhat sa pangangaral ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa gabi pong ito. Tapos natin. Kaya, procrastination, no? Basta yun, no? At to always be occupied, no, ourselves, no, sa mga spiritual na gawain, like kanina po yung prayer, no, o, of course yung pagbabasa ng salita ng Diyos, no, yung medyo naging mahina po ako last year sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nawa, no, hindi na mangyari uli sa isa rin po yun sa goal ko na patuloy na makapagpahayag, no, at maggamit ng Panginoon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nawa po ay patuloy na natuto yung bawat isa sa mga salita ng Diyos na natutunan natin o pinahayag sa atin sa oras na ito. Sino po ngayon ang nais pa na mag-share ng kanyang natutunan? Ganon din ang kanyang personal testimony. Unahin na po natin ang ating isang kapatid, Brother Carl Cuevas. Yan, thank you po dahil ako yung una. Sige po, ako po ang key takeaways ko dito sa teaching po natin, the learning for this week. Ang ganda lang po niya dahil parang nung tinanong ni Ma'am Ange ano yung natutunan natin kanina before mag-start is merong isang nag-stick sa akin na story, which is yung kay David, na yung time na dapat nasa digmaan siya. Siyempre siya yung hari pero hindi siya pumunta. And at the same time, dun po yung time na lumabas siya sa kanyang balcony. Hindi ako sure kung balcony yun, Pastor, pero lumabas siya. Terrace, di ba? So, di po natin, basta nasa castle siya. Wow! Imagination. But, nung nandun siya, dun niya nakita si Bathsheba. Yan. And,
doon po siya doon niya po yung nagawa yung hindi niya dapat gawin. So, nung pinag-aaralan ko po siya, the main key takeaway ko sa ating pong learning is that if I am in the place where I am not meant to be, I will do the things that I am not meant to do. And if I will do the things that I am not meant to do, I will experience things that I will not meant to experience. So that's why there are times in our life na napapatanong tayo na, bakit nangyayari to sa buhay ko? Bakit kailangan ko pa ito pagdaanan? Then the question here is, maybe meron tayong ginawa na hindi dapat natin ginawa. And maybe kaya siya natin nagawa dahil napunta tayo sa lugar na hindi dapat tayo nandun. Pumunta tayo sa isang direksyon na hindi dapat natin direksyon. So I thank God po sa oras pong iyon dahil again, I was reminded to not just do things, a lot of things, but do the things that we are meant to do. So we are called we are called not to rest, we are not called not to sleep, but we are called to be out there in the battlefield at gawin yung gawain ng Panginoon. And which I am really grateful sa past night, which is yung Monday, dahil nagkaroon po kami ng event sa company, then nagkaroon po kami ng overnight. And nung nag-overnight kami, nandun ako, I'm grateful na napunta ako doon sa space na yon with friends. And na-aware ako na pinag-uusapan na pala namin Bible. So nagtatanong. So I'm grateful dahil nung time na po yun, nung na-aware ako, uy, teka lang, spiritual pinag-uusapan namin. I took that opportunity to spread the gospel. Nagpahayag po. Kaya purihin po yung Panginoon dahil nung nalaman ko na parang, ay, nagpapahayag na pala ako. So natanong ako, bakit hindi ko alam na nagpapahayag na ako? Ito yung faith that we are saved, that ganyan-ganyan. So tinanong ko pa nga siya, sige, if I were, nung na-explain ko na, if I were to ask you, ligtas ka na ba o hindi? At sabi naman niya, sa pananampalataya, ligtas ako. Ayan, so sabi, okay, nagets naman niya. But nag-deep dive ako sa sarili ko na, bakit hindi ko alam na nagpapahayag na ako? Yun pala, meron pala akong thinking na pag nagpapahayag tayo, dapat maayos yung damit. Nagpapahayag tayo, dapat one-on-one, nakatingin ka diretso. Pag nagpapahayag tayo, dapat formal, hindi nagtatawanan. Pero hindi po pala. Ang pagpapahayag from the word, nagpapahayag, ihayag mo yung faith na meron po tayo. So, hindi po siya yung parang very strict. Hindi man sinabi na, abisaduhin mo yung flow at magpahayag ka. Hindi naman sinabi na, prepare mo yung sarili mo, huwag kang magpuyat para kinabukasan at magpahayag ka. Sabi na magpahayag. So, again, flow, it may work, but at the same time, it is not a requirement. We just need to speak the word of God. So, I praise God dahil dinala ako doon sa lugar na yon. Nagawa ko yung dapat kong gawin. At ngayon, na-experience ko that I'm really blessed and I'm proud sa Panginoon that He gave me the courage to do what I am meant to do. And at the same time, sa learning pong nito, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang dami pong nangyayari in my life na I'm grateful sa Panginoon dahil again, I'm always asking for growth. And with that, as I started things that na hindi ko nagagawa pa last year, which for example, I started doing content creation, parang daily posting ng kung ano-ano. Pero more on, syempre, may essence na posting. Hindi yung para puro memes. Pero nung nagpo-post po ako noon, I'm grateful sa Panginoon dahil I started to receiving messages from my past people na naka-encounter ko, sa mga classmates ko na parang nagkaroon kami ng mga usapan na parang nakaka-proud. Tapos at the same time, nung experience namin nag-encourage kami sa isa't isa to the point na you inspired me to be confident on myself. So I thank God dun sa mga bagay na yon dahil parang nagagamit ko yung social media not to spread ng kung ano-ano, but also to spread positivity. So I thank God for that dahil nakuha ko lang rin po siya sa aking work. Sinasabihan po kasi nila kami na, mag-start na kayo ng content creation, ganyan-ganyan. So, but still, I'm doing it not because I'm committed to it, but I'm starting it for fun and at the same time, making sure that everything that I do is for the glory of God. And lastly, nagpapasalamat po ko with the abundant learnings that we're always receiving from Him.
Dahil nung night na yon, nag-uusap na nga kami about Bible. Ang dami nilang tanong. Tapos every time na sinasagot ko sila, ina-explain ko, lagi nila sinasabi, galing mo dun. Ano to? Galing mo dun. Hindi ko alam yun kasi ang hirap intindihin. Yung ganun. Then, I've come to an awareness na naiintindihan po natin yung mga nakasulat sa Bible. And of course, surely, may naiintindihan tayo dyan kasi every week po tayo nag-aaral. It is an ability given by God, but at the same time, kaakibat po nun ng responsibility to again spread it sa iba. Dahil hindi po lahat ng mga tao kayang maunawaan ang salita ng Panginoon. But still, we are blessed that in every week, at least 2 times a week, nagkakaroon po tayo ng opportunity to study the Word. Ayan. So, I'm really grateful po dun sa Abundant Learnings, and at the same time, nung Monday, nagkaroon din po kami ng learning, and I was still reminded and relevant dun sa teaching natin na always connect with our source, which is our God. Which sabi nga ni Pastor, di ba? Always pray sa ating Panginoon. And dahil doon, kasi if we, ang aking learning doon is if I am not connected with Him, doon napapasok yung feeling of disconnection. Doon napapasok yung mga letter D, drama, and at the same time, nandun na po yung mga dissatisfaction, that I don't feel good about myself, at walang direksyon. Kasi I'm not connected to Him. But if I were to be connected to Him, there will be faith, there will be hope, and at the same time, there will be love. But at the same time, we are not still perfect. The life is not just straight. May mga times na we will still feel disconnected. But the question here is, how fast am I choosing to shift from it? So, ano ko na po kayo siya, na-apply ko na po kagad siya nung Tuesday, pauwi po ako gabi. And papasok po ako ng train. And ang daming tao nakapila. Pero yung pumasok na train is medyo maluwag. So, tinitingnan ko, kayang pumasok ng lahat. Pero at the same time, nung bumukas na yung pintuan ng tren, at syempre alam naman po natin kung ano nangyayari sa sa pagko-commute. Before pa bumaba yung mga bababa, nakaharang na yung mga aakyat. So sabi ko, kung titignan, kaya naman kami ma-accommodate lahat papasok kung maayos lang yung nangyayari. So parang sabi ko, nairita ako, sabi ko, grabe naman yung scarcity mindset ng mga Pilipino na there's enough space or there's enough resources for everyone, but the mindset na baka maubusan ako ay yung is keeping us from supporting a lot of people. Then in the end, nakalabas lang po yung mga lalabas, hindi po ako nakapasok. And nagmamadali na po ako umuwi kasi paggabi na. Sabi ko, nakakairita naman. Ano ba to? Dapat nakapasok ako, ganyan-ganyan. But at the same time, na-remind ako na, okay, shift ako. Maybe there's reason bakit di ako nakapasok. And at the same time, sabi ko, Lord, I choose hope na there's reason why it's happening. And I choose faith. I choose faith na ikaw po ang bahala sa mangyayari. Then after nan, pagpunta nung next train, mas maluwag po. Literally walang tao. At nakapasok po kagad ako. So sabi ko, ang galing lang ni God, dahil there are times na we will question a lot of things. We will question why is it happening. But at the same time, if we will just shift our eyes, focus that our God is a faithful God, and at the same time, He is very good sa ating buhay, hindi po tayo mabibigo. So I praise God po sa bawat learning. Amen. Praise God sa buhay ng ating kapatid, no? Naway magawa nga natin, no? Sinabi niya nga na ang mga bagay na dapat ginagawa natin as a follower of our Lord Jesus, ang mga ginagawa dapat natin ay yung mga kalooban ng ating Panginoon. Yun yung mga spiritual na bagay, no, na ating pong ginagawa. Katulad po ng pagdalo ngayon, no, naway patuloy na ma-encourage natin ang bawat isa, no, na dumalo face to face, no, hangga't maaari. At patuloy na magising na, no, sa pagkakatulog, no, upang patuloy na lumago tayo spiritually sa ating Panginoon. Sunod na po natin ang ating pong kapatid. Sunod ko muna po, Pastor. Si Sister Earl Victoria. Good evening po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa katuruan po, no? Ngayong gabi, yung third point po, yung maglaan ng oras.
para sa pananalangin. Actually, yan po talaga yung in-workout. Hindi ko po alam kung tama po yung term. Pero yan po yung isa sa mga gawaing espiritual na gusto ko pa pong mas na magawa po. Hindi lamang po ako, kundi po yung pamilya ko po. Elsie, Kali. Tama po si Enrique. Kasi sa amin pong dalawa, ako po kasi yung nauna. Hindi ko naman po sinasabing mature na kasi spiritual. Pero sa amin pong dalawa, kumbaga siya is, baby ko pa yan. Yung talagang, kung si Kali, tinuturuan pa siya magsasabi niya ng magpe-pray, ganun. Si Enrique rin po, medyo ganun. Kaya nagpapasalamat po ko sa Panginoon kasi kahit pa paano po nahahakbangan. Kasi nga po, siguro po nasa 2 years pa lang po si Enrique na yun nga, nasa pananampalataya. Sa 2 years na po na yun, lulubog lilitaw, ganun. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon, no, kasi ma-share ko lang po. Nung New Year po kasi, nag-spend po kami ng time sa family po nila, side po nila. Iba po kasi yun nga, nakasanayan doon. Pag New Year, may kanya-kanyang ginagawa. Alam na po ninyo siguro yon, ibang kasiyahan po, gano'n. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dun po sa nung nag-12 na, siyempre nagkaroon po doon ng salo-salo, ganun. Hindi naman po kasi nakakasanayan sa ganun yung manalangin muna. I mean, salo-salo, manalangin muna. And siguro siya, feeling niya awkward kasi parang hindi sanay ang family niya na ganun. Sabi ko, sige na, pangunahan. Kasi hindi naman ako pwede, nandyan ka, lalaki siya eh. Sabi ko, sige na, ikaw na. And then yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nag-pray siya. Tinitignan siya doon, ng mama niya, mga kapatid niya, tinitignan siya. Sabi ko, salamat sa Panginoon kasi, yun nga, pinag-pray niya po yung pagkain, yung pamilya, yung mga salitang hindi ko expect na maririnig ko sa kanya, yung mga ganon. So, nagpapasalamat po ako sa bagay na yun sa Panginoon. Gayun din, nagkaroon din kasi kami nung intercessory prayer. 4 lang po kasi kasama yung mga bata. Doon po sa kanila, sa tinuluyan po naming kwarto. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi tinutugon niya, no, yung bawat panalangin. Hindi lang naman po sa akin, alam ko po, sa lahat naman po, ganun yung Panginoon. So, habang nagtuturo kanina si Pastor, sabi ko, oo nga, sanay naman ng bawat mananampalataya manalangin, kinakausap ang Lord. Pero, pag minsan po ba na nakakalimutan nating, yun nga, minsan nakakatulog, tulad ng testimony ni Deacon Julius nung nakaraan, paano po yung pag nakatulugan? No? Kasi tulad nga sabi ni Pastor kanina, kasalanan yun. Kasalanan yun yung hindi ka nakapanalangin sa Panginoon. Minsan magpagising mo, hala, nakapanalangin ba ako? O di kaya, natapos ko ba yung panalangin ko kagabi? Yung mga ganun, no? Parang, so ngayon sabi ko, oo nga, kasalanan yun sa Panginoon. Kaibahan po kasi namin ni Jonas, siya nagagawa niya pang matulog. No? Imagine po yung ganung nararanasan niya. Nasa gitna siya ng ganung pangyayari. Pero siya, nagawa niya pang matulog. Kaibahan po kasi namin, ako po, pag ganun na yung mga pangyayari, hindi na ako nakatulog. Ayun, salamat sa Panginoon kasi talagang, pag ganun po yung mga panahon, minsan hindi sapat yung, okay naman po yung comfort ng pamilya, pagpapalakasin ka, pamilya, or mga kaibigan, kapwa mananampalataya. Pero iba po talaga kapag one-on-one kayo ng Lord. Nasasabi mo lahat. Akala ko nga nung una, iisang tema lang eh, Lord, salamat. Lord, pwede po bang bigyan mo ako ng ganito? Yung mga ganan, yung mga normal po na panalangin. Pero pwede po palang kausapin ng Panginoon sa iba't ibang tema. Kasi nagkaroon ako ng talagang prayer sa Lord nung 2025 na talagang yak ka talaga. Alam mo yung ganun, parang walang tao sa paligid mo. Talagang between you and Lord lang. Alam mong naririnig ka niya. May time po talaga na may tanong ka.
gusto mong maunawaan, hindi mo talaga maunawaan. Yung bakit, sa may tanong ka na sa mga pangyayari na hindi mo masasagot in your own. At, iba ang Panginoon pag kumilos. Totoo lang po kasi ang panalangin ko nun, para akong batang meron akong gustong malaman na hindi ko makuha ang sagot. Alam niyo po ninyo yun? Na gustong gusto ko pong malaman ang sagot. Hindi ko pa alam kung nagigets niya po ako. Pero salamat sa Panginoon kasi unti-unti niya po yun nabubuksan sa akin. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa panalangin ko sa Kanya. At iyon, nagpapasalamat ako sa Panginoon no, sa katuruan ngayon kasi yun nga po, di lamang po ako, kayo rin po ba naniniwala na, tulad po, kinonect ko rin po kasi binasa ko kasi kanina. Sabi kasi kanina, ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso at pinagsisikapang sundin hanggang sa sila'y mamunga. Tayo po ba ay nahasikan ngayong gabi? Kung gayon po, ang base po dito nakalagay na pinagsisikapang sundin. So, hindi lamang po ako, mga kapatid, alam ko po na hindi lamang po ako, kundi maaaring lahat po tayo ay nag-fail po sa part na pananalangin. Ngunit, ang salita ng Panginoon ay patuloy na nagpapaalala na hindi naman po iyon natatapos doon. Tayo po ay patuloy pang, yun nga, yung part po natin is, andun po yung pagsumikapan. So, hindi pa po huli ang lahat. Maaring mamaya, wag po tayo matulog agad. Maaring, ituloy po natin kung ano po yung medyo nagkaroon ng mga hindrances, yung mga hadlang. Ituloy po natin yun nga po, yung pananalangin sa Panginoon. At sa personal naman pong testimony ko, nagpapasalamat po ko sa Panginoon sa karagdagang taon, yun nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi minsan naisip mo, bakit dinagdagan? Bakit dinagdagan? Bakit dinagdagan ng Panginoon yung edad mo? Diba? Anong ibig sabihin no? Minsan talaga, ganun po talaga ako, talagang iniisip ko yung mga, yung ganun. Ay, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi po, marahil, no, dinagdagan niya yung edad ko para magising. Di ba, January? Ang birthday, ginigising ako, Pastor Roy. Yun nga, para magising sa mga pagkukulang pa. Maaari kasing mayroong pang gustong ipagawa yung Panginoon, may mga gusto pa siyang matutunan ko, basta marami pa pong, yun nga, marami pa po talagang mangyayari, kaya dapat nga, gumising na. Gumising na. Ayan. Nagpapasalamat po ko sa Panginoon sa kagalingan po ng mga bata. Usually, nagkakasakit po kasi talaga sila minsan. Salamat sa Panginoon sa kapayapaan na binigay niya. Kasi po nung Sunday, may sakit po yung isa. Kasunod naman po, nung General Assembly na, nung hapon, yung isa naman daw po ang nilalagnat at sumusuka. Salamat sa Panginoon sa feast o yung kapayapaang ipinagkakaloob niya. Salamat din sa Panginoon sa biyaya, syempre dahil nga kahit papano ay nakakadalo naman po kapag may mga gawain yun. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon no, sa mga katuruan, no, sa ating po mga lingkod na tinuturuan tayo, no, hindi lamang gumising. Yun nga, kundi humayo. Yun nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi ko po alam kung talagang ginising ako ng Panginoon sa mga nangyari, yung mga past po na nangyari. Nawa ay patuloy na hindi lamang nahasik, kundi ay mamunga, no? At yung part ko nga is pagsumikapan, kumilos, no? Kung paano pa lalago sa pananampalataya at sa spiritual pong pamumuhay. Salamat po sa Panginoon. So, yan, amen. Purihin ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid, no? At naway patuloy na
magpatuloy sa atin yung habit ng pananalangin, no? Every second, minute of our lives ay manalangin tayo. Makipag-usap sa ating Panginoon, lalo na kung isa yon, no, sa naging kahinaan natin last year, katulad ng sinabi ng ating kapatid, naway magising na tayo upang patuloy na manalangin, no, manatili sa diwa ng patuloy na pananalangin, no, sa bawat araw na gumigising tayo, no? Ako po, para sa akin, yung conversation or praying sa Panginoon is one of the sweetest part of my day, no? Kaya naway patuloy na lumago ang bawat isa pa sa aspeto ng pananalangin. Pastor Ferdy San Miguel, tawagin po natin. Praise God sa panahon na kanyang ipinagkakalob sa atin pang pag-aaral ng kanyang salita. Ang aking pong takeaway na aking grupo si Pastor, yung pong apat na test para malaman po natin tayo pa spiritual sleep. Kasi meron pong mga hindi po nila alam na natutulog sila spiritual sleep. At in the scripture, doon nga po sa nabasa sa atin, meron po upang malaman tutulog spiritual. First, you are spiritually asleep, disobey. Tignan po natin si Jonah. Inutusan po siya ng Panginoon, pero sinuway po niya ang Panginoon. So that means he is spiritually asleep. Second, tayo po ay spiritually asleep kapag po dinidisregard po natin yung ating calling. Yung pagkakatawag po sa atin. Each and every one of us has been called by God for a certain position or for a certain ministry. But if we disregard that, then you are spiritually asleep. You are also spiritually asleep if you don't have the right understanding of who God is. Bakit po? Kasi sabi po ng scripture, nung natulog po siya doon sa ilalim ng barko, akala niya makakatakas siya sa Panginoon. He doesn't know that God, he cannot escape from the presence of God. So kapag ang tao po ay spiritually asleep, mali ang pagkakakilala niya sa Diyos. Like Jonah. And finally, person is spiritually asleep pagka tayo po ay insensitive sa pangangailangan ng tao. So, test ourselves. Bukod po natin ang question ng ating sarili. Do I disobey God? Do I disregard my calling? Yung po bang pagkakakilala ko sa Diyos ay tama? Nagiging insensitive ba ako sa pangangailangan ng tao? If you have this kind of spiritual lackness, then you are spiritually asleep. Scripture says, gumising na po. May the Lord bless us. Amen. Napakaganda po, no, ng exhortation, no, na ating pong lingkod. At nawa ay magawa rin po natin, no, sa ating sarili personally yung mga test na yun, no. Simulan na po natin, no, na bumangon, no, and not to be asleep anymore, no. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay tumayo para po sa ating closing prayer and benediction. Sa panguna po natin lingkod, Pastor Roy Naive. Sa lahat ng dako. Salamat po o Diyos sa pangangaral po ng iyong salita na pong pinabatid sa bawat sapu sa amin. Alam po namin, Panginoon, na patuloy po ang iyong pagtuturo sa amin mula sa buwang ito hanggang matapos po ang taong ito. Patuloy nga po kaming hubugin sa kaalaman at sa pamumuhay spiritual sapagkat ito po ang nais mo. Ang mga mananampalataya ay maging katulad mo po o Diyos na sinabi nga po ninyo na kayo ay banal, dapat ang bawat sapu sa amin ay magpakabanal. Ito po ang nais po sa bawat isa. Kaya naman sa gabi pong ito, salamat po sa paggamit po ninyo sa aming mga pisikal na katawan. Dalangin po namin na kung mayroon man pong mga kasakitan ng aming mga kapatiran, mahal sa buhay,
ito po ay hindi maging magkapa-apekto sa aming paglilingkod, naway patuloy mong pagalingin ng bawat isa at patuloy na lingapin ang aming po mga mahal sa buhay sapagkat ito rin po ay maging maaring makadlang upang kami hindi makadako, makapagmanalangin, makapaggawa ng iyong kalooban. Ang lahat, Panginoon, ay pagalingin niyo po sa karamdamang pisikal. Ganun din po, Panginoon, sa karamdamang emosyonal, nawa ang bawat isa po sa amin ay mabigyan ng katagumpayan po ninyo, maunawaan po namin ang iyong kalooban sa mga bagay na nangyari sa amin at mamulat po ang aming mga mata kung ano man po ang mga nararamdaman po namin emotionally sa aming po mga buhay. Hindi lamang po ang aming po mga kapatiran, kundi ang mga taong nakapaligid po sa amin na kung saan maaaring magdulot ng ganitong karamdaman sa aming mga buhay. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. At ganoon din, Panginoon, dalangin po namin ang lahat po naming gawain, personal na gawain, hanap buhay at mga pagtatrabaho, naway patuloy mo kaming samahan at nakipan po namin ng pananampalataya ang lahat po ng aming ginagawa na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po, Diyos, sa mga sunod pang gawain na kami po ay dadako mo sa lugar na ito ng sama-sama. At sa gabi pong ito, patubayan niyo po ang aming pong pag-uwi na magyan ng kapayapaan ang lahat ng aming kapatiran, lalo na po ang mga malalayo pa. Ingatan niyo po ang kanilang buhay sa kanilang mga daraanan at lubos na may kaligtasan at kapayapaan, lalong higit kagalakan kasama na ng kanilang mga mahal sa buhay na naiwan sa kanilang mga tahanan. Salamat po, Diyos, sa gabi pong ito sa lahat ng oras na inilagay namin na ikaw ang aming napapurihan na parangalan. Ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy niyong maranasan sa Kanya lamang ang kapurihan, karangalan ngayon at magpakailanman. Amen.